Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi iksanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustad, dito tayo ngayon sa ating topiko na tatalakayin. Ang pinamagatang ang bagong tipan ay dalisay ba na salita ng Diyos, ng Panginoon? Itong topiko, Ustad, or itong paksa na ito, atin itong tatalakayin, hindi dahil i-criticize natin ang ating mga kapatid na Kristiyano, or ida-down natin ang kanilang pananampalataya, dahil po tayo ay dati din tayong mga Kristiyano. At may mga kapatid po tayo na mga Kristiyano. May mga kamag-anak tayo na mga Kristiyano. May mga kaibigan tayo ng Kristiyano. Lumaki tayong Kristiyano at nag-Muslim tayo. Sa ngayon, ginagalang natin sila. In fact, bagang kung ano ang aking natitikman ngayon na matamis, gusto kong ipaabot sa kanila para matitikman din nila. Dahil kung sa kabilang buhay, Ustad, kung in kaso lang sa kanilang paniniwala, hindi naman talaga totoo ang Islam sa kanilang paniniwala, in kaso lang, kung ito ay tama, sino ang sisisihin? Kayo pala dyan, Islam pala ang tunay na relihiyon. Muslim pala ang tao makapasok sa paraiso. Hindi man lang ninyo sinishare sa amin ang inyong katuruan. Sino ang sisisihin? Sila. Tayo ang sisisihin. So, ang ating pananampalataya ngayon ng Islam, kung ano po ang paningin natin, lalo na sa bagong tipan, mayroon po tayong concern dahil po sa Quran, Ustad, binanggit po sa Quran sa Surah Al-Maidah chapter 5 verse 111, the disciples of Jesus Christ saying, we are Muslims. So kung ang mga disipulo ni Jesucristo ay mga Muslim at ang sinabi ng mga Kristiyano, ang bagong tipan ay nandoon po ang mga sinulat ng mga disipulo ni Jesucristo, apostoles. Tayo po bilang mga Muslim at nasulat po sa Quran ng mga disipulo ni Jesucristo ay mga Muslim. May karapatan po tayong sasaliksikin natin ang bagong tipan. Anong masabi mo, Ustad? Yun nga, tama-tama. Maalala natin yung ating dating kalalagayan, Ustad, na ikaw ay dating evangelist ng Seventh-day Adventist. Ang pag-uusapan talaga ay Biblia, ay talagang yan ang iyong pananampalataya. At ako naman, Ikaw naman ay dating ministro ng Iglesia ni Cristo. Hindi nila masabi na tayo walang alam sa Biblia. Correct. Dahil ikaw nag-i-eskwela mismo ng theology, isang ministro ng Iglesia ni Cristo at dati pang Roman Catholic. Ako naman, Ustad, inborn ng Seventh-day Adventist. Lumaki at natapos ako sa pag-aaral sa lugar ng mga protestante. Pinag-aralan namin gabi at araw ang Biblia, Ustad. Yung sa Balista pa, Seventh-day Adventist pa ako. So hindi na masabi na ang kaalaman natin na babanggitin ngayon ay hindi totoo at tunay sa pananampalatayang nag-uugat mula sa Biblia. yun. Kaya nga dapat nating ipaalala rin na tayo bilang mga Muslim, no? Yung mga kababayan natin na mga dating kasamahan din nating mga Kristiyano, nagkakaintindihan tayo na yung Biblia ay ginagamit na batayan para sa kaligtasan. Na di umano, yung Biblia ay naglalaman ng dalisay na salita ng Diyos. Kaya nga ang ating pinaka-topic ay napakalinaw. Ang bagong tipan ba ng Biblia ay dalisay na salita ng Diyos. At may barometro, Ustad, Pakibasa na nga sa barometro, binabanggit mismo sa Biblia na itong ating magiging pinakasalalayan sa ating talakayan ngayon at titingnan natin, susuriin natin ang bagong tipan ng Biblia kung talaga bang dalisay na salita ng Diyos. Sa Apokalipsis 22:18 hanggang 19, ganito po ang inyong mapapakinggan. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos
ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Sa madaling sabi, Ustad, walang dagdag, walang bawas. Yun ang ating titingnan ngayon. Tingnan natin kung totoo yun. Dahil, Ustad, ito, hindi applicable dito ang kumilig, Ustad. Ha? Walang dagdag bawas dito. Ang record lang, hindi ito politika. Ha? Kaligtasan ang nakasalalay dito at hindi po politika. Kaya nga. Dapat pag-aaralan natin, susuriin natin maigi kung tama po ba. Ustad, mas maganda mag-uumpisa, magsimula tayo doon po sa wilderness. Ayan. Ustad, Simulan natin ano bang wilderness sa Tagalog, Ustad? ilang. Ilang. Parang sa aming salita, parang wilderness, parang probinsya. Okay? Doon po Baga, ang ilang. istorya, Ustad, sa istorya sa Mateo 4. Pakibuklat nga sa Mateo 4, Ustad. Yung istorya po ni Jesucristo, yung tinukso siya ni Satanas. O sa, Pakinggan ninyo mga ginigiliw nating mga taga-subaybay ang ating talakayan at kung kayo ay may kwaderno o meron kayong papel dyan na maaari niyong pagsulatan sapagkat napaka-sensitibo nitong ating pag-aaral. May kinalaman kasi ito sa kaligtasan. Pakinggan ninyo sa Mateo 4, 5 at 8. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalwalhatian nila. Dito, ang nabasa natin dito, Ustad, ay nililinaw na ang pinakatagpo ay dinala ng dyablo sa bayang banal, itong si Jesucristo, at inilagay sa taluktok ng templo. taluktok, Ustad. Taluktok, ibig sabihin ng taluktok, yung pinakatuktok. Dito naman, Ustad, after mabasa naman natin sa Lucas 4, basahin ko sa Lucas 4, versikulo 3, okay, diretso sa 5, okay, and the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. And Jesus answered him, saying, It is written, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. And the devil, taking him up into a high mountain. Ang punto natin dito, Ustad, nga si Jesucristo, yung pag-aayuno, ang pag-usapan dito, nag-ayuno siya dito, Ustad, lumapit ang diablo, at si Jesucristo, ayon sa Mateo, Kapitulo 4, versikulo 5 hanggang sa 8, dinala si Jesucristo sa tuktok. 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 Sa tuktok ng templo. Dito naman, Ustad, sa Lucas 4, dito sa versikulo 5, si Jesucristo ay dinala doon sa high mountain. Merong discrepancy yata. High mountain. Okay, Ustad. May contradiction, may discrepancy. Samantalang yung pinaka-event, pareho. Ang pinaka-event after the fasting, di ba? Nag-fasting ng 40 days and 40 nights. And after the fasting, ano nangyari? Yun na nga. It continue pa dito, Ustad, the mountain. Shewed unto him all the kingdom of God, of this world, kingdoms of the world, in the moment of time. And then the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. Sa iyo na lahat ito. Imagine, dito siya, Ustad, kung titingnan mo, tinukso siya ni Satanas, dinala siya ni Satanas doon sa mountain. Pero, dyan, Dinala siya sa pinaka-pinnacle of the temple. sa templo, hindi sa mountain. Ustad, Sa mountain. ang Baligtad eh. ang mountain ba at templo pareho? Magkaiba yan. Baka ang templo ay napatayo sa mountain. Kaya Sabihin pansinin nila. ninyo aming talakayan, mga Okay. ginigiliw natin mga televiewers, na merong discrepancy dito. At maliban pa, Ustad, hindi lang discrepancy. Si Jesucristo ay isang propeta ng Diyos sa ating paniniwala. Okay? Sa kanila naman, anak ng Diyos or Diyos mismo. Yun. Dinala ni Satanas. Ikaw, Ustad. Imagine, Ikaw, tao, ikaw. Magandang lalaki, mashallah. Kung kilala mo nga si Satanas. Napakalaksot na kapanood nila na Huwag mo masyado. Huwag ka nang masasarapan ka rin. Ustad, ganito, makinig ka muna. Huwag kang titingin-tingin ka agad. Ustad, ikaw ngayon, lalaki. Magandang lalaki, example lang. At totoo naman talaga, mashallah.
Lalapit si Satanas sa'yo. At sabi niya, ako si Satanas. Dadalhin kita doon, payag ikaw? Siyempre, hindi ako papayag. Ha? Ako, Ustad, kahit pangit ako, alhamdulillah. Pag si Satanas, sisikuhin ko talaga. Susuntukin ko pa kung kilala si Satanas. Si Jesucristo pumayag. Dinala siya, Ustad. Dinala siya sa tuktok, dinala dito sa mountain. Ang tanong, paano dinala, Ustad? Paano siya dinala? Ang isang anak ng Diyos, ang isang anak ng Diyos ayon sa Christianity. At isa pang Diyos mismo sa Christianity. At sa atin, isang propeta. Paano dinala ni Satanas? Hinawakan sa kamay? Hinawakan ba sa paa? Paano? Inilipad? Nilipad. So yan po ang problema, Ustad. Saan po dito ang totoo? Kung i-continue natin, Ustad, nako, katawa-tawa naman. Okay? So dito naman tayo, Ustad. Titingnan naman natin dito. Pakibasa ng Ustad sa Mark 1, chapter 1, verse 8. Sa 8. Sa Mark, Okay? chapter 1, verse 8, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, para maintindihan ninyong lubos. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapat kay babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo. Ayun. Babautismuhan kayo ni Jesucristo sa Espiritu Santo, the Holy Ghost. Pero Ustad, kung babasahin naman natin dito, sa Matthew 3, verse 11, sinabi dito, basahin ko, Ustad. Okay? I indeed baptize with water into repentance. He that cometh after me is mightier than me, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Iba na to. Dito, Ustad, may kasamang fire. Nga si Jesucristo daw ay magbautismo siya sa Holy Ghost at fire. Apoy. Dalawa na. Dalawa. Diyan, ibaptize lamang siya. Holy Ghost lang. The Holy Ghost lang. Ustad, ang tanong naman, paano ibaptize sa Holy Ghost? Paano naman din ibaptize ang fire? Ang tubig siguro, Ustad, pwede kang ibaptize Ibaptize ka, bubuhusan ka ng tubig, you are baptized by the water. By the water. Pero kung ibaptize ka, Ustad, sa apoy, baka ipasok ka sa oven o ano? Sabi naman, literal So, Ustad, ito lamang ang... Hindi ang pinag-uusapan natin dyan literal ba o ano? Hindi. Kundi yung dagdag bawas. Yun, pinag-uusapan natin yung tinatawag na paggamit ng salita. Oo. Ang maliban pa diyan, Ustad, diyan ang punto natin dito, walang dagdag, walang bawas. Yun. Kaya nga ang sabi kasi, Diyan ay ghost Oo. Dito, Ustad, ghost with fire. nakakadalawang talata pa lang tayo, no? Pero- dalawang event pa lang. Oo. Napansin natin, mga kababayan, mga ginigiliw nating mga taga-subaybay. Dalawang event pa lamang po ang aming binabasa. Mapapansin ninyo ang matinding mga discrepancy. Samantalang sa pinakabarometro na ating nabasa kanina, kapag ka nagdagdag, daragdagan ng salot. Kapag ka nag-alis, Aalisin. aalisin ng bahagi sa punong kahoy ng buhay. Dapat Ustad, ang research ko nito, Ustad, umabot ito sa 26 pages, Ustad. A4, 26 pages. Oo. The contradictions and fallacies nga naisulat po diyan sa Bagong New Tipan. Testament. Tatandaan New natin, Testament, Ustad, masasabi natin sa ating mga kapatid kong mga Kristiyano, Katoliko man, Iglesia ni Cristo, Born Again, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, mga kapatid kong Kristiyano in general. Hindi po kami dito nagsasalita para po kayo ipapahiya or ibabagsak namin, sisirain ang inyong banal na kasulatan, kundi kami po ay nagpapakita lamang sa salita kung ano man ang tama at ano man ang totoo. Kamo na po ang mugusga. Dahil alam po namin na kung sa paniniwala ng Christianity, kung kayo po ay maniniwala kung ano mang nasulat sa Bagong Tipan, ito po ay magdala sa inyo sa paraiso. At ang amin naman, sa paningin namin kaming mga Muslim, kung hindi namin ipapakita ang totoo kung ano ang Bagong Tipan sa aming paningin, baka sa huling araw, tayo ang masisisi, Ustad. Magi sa Biblia nila, sabi dun sa Biblia nila, yung anya nakakaalam ng mabuti at hindi sinasabi ang mabuti na nalalaman, magiging kasalanan ito sa kanya. So ikaw magpaalam, Ustad. Kaya ayaw nating magkaroon ng kasalanan sapagkat meron tayong nalalaman, kinakalaipaalala natin sa ating mga kababayan ang kaalaman na ating nalaman. Kaya nga sa ating talakayang ito ay saglit muna nating pinuputol at tayo ay magbabalik
pagkatapos po ng ilang paalala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.